Unang mga Kronika, Kabanata 11. At nangyari, pagkatapos nito, na si Naas na hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at ang kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at sinabi ni David, ako'y magpapakita ng kagandahang loob kay Hanan na anak ni Naas, sapagkat ang kanyang ama ay nagpakita ng kagandahan loob sa akin. Sa gayoy, nagsugo si David ng mga sugo upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At ang mga lingkod ni David ay naparoon sa lupain ng mga anak ni Amon kay Hanan upang aliwin siya. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanan, inaakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama na siya'y nagsugo ng mga aliw sa iyo? Hindi ba ang kanyang mga lingkod ay nagsiparito sa iyo upang kilalanin at upang gibain at upang tiktikan ang lupain? Sa gayoy, sinunggaban ni Hanan ang mga lingkod ni David at inahitan at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna hanggang sa kanilang pigi at sila'y pinayaon. Nang magkagayoy, may nagsiparoong ilan at nagsipagsaysay kay David kung paanong dinuwahagi ang mga lalaki at kanyang sinugong salubungin sila, sapagat ang mga lalaki ay nangapahiyang mainam. At sinabi ng hari, kayo'y magsipaghintay sa Jericho hanggang sa ang inyong balbas ay tumubo, at kung magkagayoy, magsibalik kayo. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila'y naging nakapupuot kay David, si Hanan at ang mga anak ni Amon ay nagpadala ng 1,000 talentong pilak upang mangupahan sila ng mga karo at mga ngabayo na mula sa Mesopotamia, at mula sa Aram-Maaka, at mula sa Soba. Sa gayoy, nangupahan sila ng 32,000 karo, at sa hari sa Maaka at sa kanyang bayan, na siyang pumaroon at humantong sa harap ng Medeba. At ang mga anak ni Amon ay nagpipisan mula sa kanilang mga bayan, at nagsiparoon upang makipagbaka. At nang mabalitaan ni David, ay kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pagkikipagbaka sa pintuan ng bayan. At ang mga hari na nagsiparoon ay nangaisa sa parang. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nahahanay laban sa kanya sa harapan at sa likuran, pinili niya yaong mga piling lalaki ng Israel at inihanay laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanyang ipinamahala sa kapangyarihan ng kanyang kapatid na si Abisai. At sila'y nagsihanay laban sa mga anak ni Amon. At sinabi niya, kung ang mga taga-Syria ay manaig sa akin, iyong ang tutulungan ako, ngunit kung ang mga anak ni Amon ay manaig sa iyo, aking ang tutulungan ka. Magpakatapang kang mabuti, at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan, at sa mga bayan ng ating Diyos, at gawin ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Sa gayoy si Joab at ang bayan na nasa kanya ay nagsilapit sa harap ng mga taga-Syria sa pakikipagbaka, at sila'y nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon na ang mga taga-Syria ay nagsitakas, sila may nagsitakas sa harap ni Abisai na kanyang kapatid, at nagsipasok sa bayan. Nang magkagayoy, si Joab ay naparoon sa Jerusalem, at nang makita ng mga taga-Syria na sila'y nalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, sila'y nagsipagsugo ng mga sugo, at dinala ang mga taga-Syria na nandoon sa dakoroon ng ilog
na kasama ni Sopak na punong kawal ng hukbo ni Adareser sa kanilang unahan, at nasaysay kay David, at kanyang pinisan ang buong Israel, at tumawid sa Hordan, at naparoon sa kanila, at humanay laban sa kanila. Sa gayoy, nang humanay sa pakikipagbaka si David laban sa mga taga-Syria, sila'y nangakipaglaban sa kanya, at ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel, at si David ay pumatay sa mga taga-Syria ng mga tao sa 7,000 karo, at 40,000 naglalakad. At pinatay si Sopak na pinunong kawal ng hukbo, at nang makita ng mga lingkod ni Adareser na sila'y nangalalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, sila'y nakipagpayapaan kay David at nangaglingkod sa kanya, ni hindi na tumulong pa ang mga taga-Syria sa mga anak ni Amon.